then we will take our oath before the Senate President. We will call the case against the Vice President, and we will now come up with the calendar on how we will try the case. May I know Sunod, what is, susundin natin yun. may I know, Mr. President, what is the difference if you convene today, tomorrow, or on Wednesday? The term forthwith, which I wrote to each and every member of the Senate. Mr. President, Your Honor, we are governed not only by the Constitution but also our rules. We are governed as well by precedents. We are governed as well by decisions of the Supreme Court pertaining to this matter. Somehow we have to convene come what may. Magbotohan na lang tayo para matapos na. Baka abutin tayo hanggang madaling araw, hindi pa rin natin. Yun ang dapat, magbotohan. Pero yung convene, hindi pwede. Ha? Alam nyo, Yes. Magandang morning sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na ho, nagsimula na ho ang bardagulan sa kamera. Itong si Teltel ay taing-taing maumpisa na ha at gustong mapanumpa si Mamang Quezon na presiding president ba yun? Ang tawag doon? Ha? Gusto nila mapanumpa kagabi. At ito naman, humirit ang babaita na si Virus na kinabukasan o mamayang alas 4 daw ho, lahat sila ay manumpa. Meron tumututol dyan kasi ang napag-usapan ay June 11. So, meron silang gustong gawin. Meron silang plano dyan ha. Yan ang nakikita ng ating mga kababayan. Presiding Senate. Tama ba? Oo. Pero nakalike ka na ba? O, like mo muna yung video natin. Share mo na rin ha. At kung bago ka pa lang at napadpad ka sa aking channel, pa-subscribe na lang po at i-bell all nyo para meron kang notification na tatanggap everyday. Simulan na natin ang bardagulan sa kamera. Nagsalita na, si Mamang Quezon, nagsalita na rin si Senador Jinggoy, at marami pang iba. Kung napanood nyo sa haba-haba ng hearing na yan o bardagulan o palitan ng mga kuro-kuro, itong minority, wala na pumapansin sa kanila, plastika na lang. No? Kunwari, talagang nakikipagkwentuhan, pero itong matatapos na ang termino, tain-tae. Na magkaroon ng panunumpa kagabi. O simulan natin dito. Just in, pinasisimulan na ang impeachment proceedings. Nagmosyon na sina Senate Minority Leader Coco Pimentel upang masimulan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sinagundahan naman ito ni Senator Risa Ontiveros. Mula sa Manila Bulletin, Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III moves that the legislative business be suspended and that the Senate convene as an impeachment court at this very moment. He also moved for the following. The Senate President immediately take his oath as the presiding officer of the impeachment court. Thereafter, the Senate President, presiding officer administer the oath or affirmation to all members of the Senate present. The impeachment court called the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Tomorrow, June 10 at 2 p.m., the impeachment court called the impeachment case for the presentation and the reading of the articles of impeachment by the panel of prosecutors of the House of Representatives. Thereafter, the writ of summons be issued to the impeached officer. Iginiit ni Senate President Chis Escudero na hindi niya gusto si Vice President Sara. Bakit? Ngunit nilinaw niyang hindi ito makakaapekto sa paghawak niya ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Pero heto lang kasi yun, Chis Escudero. Kaya ayaw mo ng impeachment trial o ayaw mong matuloy ang impeachment kay Vice President Sara ay isang malaking sampal ito sa Marcos administration kapag na-acquit si Vice President Sara. Dahil paniguradong mababalikan kayo lahat ng nagplanong mapatalsik siya sa kanyang pwesto sa dami ng hawak na ebidensya ni Vice President Sara. Malamang sa malamang, madamay si Cheese dahil si Cheese ay kilalang isang pro-Marcos. Yun, Kapag natumbok. na-acquit si Vice President Sara, isang malaking katawa-tawa
ang Marcos administration. Kaya nga sa naging statement ng defense team ni Vice President Sara, Ito na. ang sabi dito, we stand ready to confront the charges and expose the baselessness of the accusations against the Vice President. Doon Dito na lalabas yung sinasabing, yung bat-bat, alam nyo na yon. Hindi na natin babanggitin yung word na nauna. Alam nyo naman si VP Sara, tahimik lang yan. Hindi yan basta-basta nagsasalita. Magre-rebat lang yan pag siya ay binabalasa. Pero kung siya ang mangunguna, ay hindi. No? Ganon si VP Sara. At alam nyo naman yung ebidensya na hawak niya, ayan, halos lahat totoo. Di ba? Magmula doon kay Lulong, doon sa nakaupo, doon sa asawa nung nakaupo, at kanino pa. Totoo lahat ng mga alam niyang ebidensya na nasa kanya. Kaya ang hirap dito sa mga mapagpanggap, lalong-lalo na, meron dyan sa Senado, kilala nyo na kung sino-sino sila. Kagabi pa lang, nakita niya natin kung sino-sino sila eh. Ando nagsalita yung vlogger. Nagsalita yung vlogger, kilala niyo yung vlogger. Pangalawa, andun yung si Virus. Bibilangin natin kung sino-sino yung mga nagpa-plastikan dyan Andyan si Teltel, 3. Andyan si Gatchalian, 4. Andyan si Balimbing, 5. 5 sila doon na halos minority. 5 pa lang yung nakita natin doon. Kasi ayaw silang lapitan ng majority. Di ba? Konti na lang sila eh. Sabihin natin kasama si Quezon. Alam nyo, nagpe-play safe lang ang mama. Nagpe-play safe lang ang iba dyan. Pero, alam nyo naman ang naging party nila kay BP Sara. Doon pa lamang sa sinabi nilang i-expose nila ang baselessness na accusation, dapat dito pa lang ay kabahan na si Liza Marcos at si Romualdez. Bakit? At one point, Liza Marcos at Romualdez ay nagkatrabaho na closely with Vice President Sara with some plans at mga sikreto ay naibahagi nila sa isa't isa. Hindi ba't matatandaan na isang red flag kay Vice President Sara ay ang na-approve ang fund niya sa Department of Education. Mayroong gustong makipag-share sa pondo papunta sa Department of Education at hindi nga ito pumayag si Vice President Sara. Kasi, Dorobo yung gusto makipag-share. Pondo ng DepEd, makikisaw-saw ka. Kaya doon nagsimula ang lahat. Mga kasama. Puntahan natin yung kagabi, baliktaraw tayo. Kung ano-ano yung mga sinasabi. Kasi ibang klase, yung mga pronouncement. Alamin nyo kung ano yung nagsasabi ng totoo at alamin nyo kung ano yung nagsasabi ng hindi totoo. Ganun lang. Ipasok natin ito mga kasama. Ito yung kagabing nangyari. A question addressed to the Minority Floor Leader, Mr. President, if I may. If and when the motion of the Minority Floor Leader prevails and is approved by this August Chamber, aside from the Senate President taking his oath and the Senate President administering his oath to all of us, what will happen next? Yeah. Well, that means we have convened the court. Masyado kang pala desisyon. Kayo lang. Iilan lang kayo. Kilala nyo naman kung sino ang kailangan daw ma-convene right away. Yan ang gusto nila kahapon kagabi. Convene, patapos manumpa, convene. Hindi nga pwede. Kasi, ang schedule nyon, June 11. So, yun yung kinukundina ni Senator Bato. Yun yung pinipigilan ng Senator Bato. Kasi, kung halimbawa, mako-convene kahapon at makakapanumpa lahat, iba na naman ang istoryahin yan. Kung ano yung binigay yung date, yun sundin nyo. Diba? We will have to ask our clerk of court if we have a case load. Call the case. The clerk of court, who is the Secretary of the Senate, will report to us that we have a case. And then, since we have already convened the court, we should take advantage of the convening of the court by coming up with the calendar for the trial of the said case. And then after which? After that, we will follow the agreed upon calendar. So we will
this August chamber will convene as an impeachment court and will try the case during the vacation, during our vacation, because we are not deliberating on any legislative matter. Am I correct, Mr. President? Yes, Mr. President, we will follow now the agreed upon calendar for the trial of the case. So, convene muna nga tayo ng court, then we will now talk about the details of the calendar. So we will. Tigilan nyo kami. Alam nyo, pamamersa na yung ginagawa nyo eh. Tapos babalik ta rin nyo, nagpapaawa pa kayo kagabi na nag-agree na kayo sa pinag-usapan. Eh wala naman sa pinag-usapan niya. Kayo lang gumagawa. Diba? Sila lang ang nagpapatakbo ng kagustuhan nila. Hindi na inisip yung nakakarami at sambayan ng Pilipino. Milyon-milyon tao na ayaw ng impeachment. Tapos ikaw matatapos ang termino mo, gagawa ka pa ng istoryahe, sabi ni Aling Ledesma, para saan? Kita nyo? Sa bagay, how much? Sabi ni Aling Lorraine. Diba? Isipin nyo mga kasama. Pag ikaw, kung halimbawa ako lang, matatapos na ang termino ko, tigil na ako. Diba? Kasi, lalo ko lang binabaon ng sarili ko, sa pangit na imahe. Kung sakali, ako lang yun. Diba? Pwede pa naman ako manalo ng 2028 sa 2028 kung gagandahan ko ang performance ko. Dito pa lang sabihin ko, ayoko na ng impeachment. Dahil political process lang yan. Tama, di ba? Ito mahilig Ano tayo magagawa dyan? We will not discuss any merits of the case. Am I correct? For now. For now, yes. For now. Yun lang po yung purpose nun. Let us say, four purposes, four objectives. Why we can convene as a court or why we should convene as a court today. Number one, the Senate President will take his oath as the presiding officer. Then we will take our oath before the Senate President. We will call the case against the Vice President and we will now come up with the calendar on how we will try the case. May I know Sunod, what is, susundin natin yun. May I know, Mr. President, what is the difference if we convene today, tomorrow, or on Wednesday? Yes, Mr. President. Una sa lahat, Mr. President, alam nyo ba ang nakaschedule na bukas ay valedictory speeches? At saka, hindi na natin alam anong nakaschedule bukas. Ngayon, ang pag sinabi ng Constitution, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi ba mas compliant tayo, not only with the words but with the spirit of the Constitution, if we now advance now the convening of the court at umpisahan na natin yung mga Hindi nga preliminary... pwede. Schedule nga yan. Tsaka ikaw, sabi ni Aling Lorraine, kayo lang ang nagmamadali. Wala naman sa mga ibang senador. Ayaw nga ng ibang senador. At ito pa, convening kagad ang nasa isip nyo. Andyan pa lang sa pagpapasa ng mga Diba? Kung dapat nga, pagbotohan na yan Minority, majority. Majority wins na lang sana Kaso nga lang talagang parang aping-api ang sabi nila Aling Medina. Parang aping-api kayo. Kung nakita nyo lang kahapon, mga kasama, yung sitwasyon habang nakasuspend, yung isa, yung babae, si Babaita Virus, hindi ho pinapansin ng mga kasamahan niya. Ito naman yung, ito? Ito si Mamang Quezo. Sabi ni Robin kaya ayaw matuloy, natatakot. Tignan natin kung ano yung banggit niya rito. Kasi, ang pronouncement nito, hindi pa natin sigurado. Baka mamaya pinapakagat lang kayo nito. Diba? Tuloy. Manhin, dininig ko muna ang posisyon at opinyon ng bawat isa bago ko pinagpasahang bumaba mula sa kinakaluklukan at kinakaupuan ko at sagutin ang ilan sa mga puntong ibinigkas nitong nagdaang ilang oras na. Una, nasabi na maikli lamang naman na panahon ang kailangan gugulin para dito, bakit hindi pa ginawa noon? Hindi ba't obvious na nakita po natin itong nagdaang magtatatlong oras? Na oras na pinag-usapan natin ang impeachment, mahaba ang diskusyon. Hindi ito simpleng 30 minuto lang sa pag-iso ng summons dahil kailangan pahintulutan at payagan ang mahaba at malayang debate. At bago po ako lumayo, nais kong pasalamatan ang aking mga kasamahan dito sa Senado para sa isang maayos, civil at naaayon sa rules natin na diskusyon at debate. Ayon na rin sa sinumpaan nating tungkulin na pagpasahan ang lahat ng bagay nang naaayon sa ating paniniwalang tama at nararapat nating gawin. Hayaan mong simulan ko po ang ilang mga binanggit. Mr. President, Your Honor, I wrote the members of the Senate on February 24, 2025, outlining the basic reasons why we cannot, as of yet, schedule the impeachment complaint.
Much has been said about the term forthwith, which I wrote to each and every member of the Senate. Mr. President, Your Honor, we are governed not only by the Constitution but also our rules. We are governed as well by precedents. We are governed as well by decisions of the Supreme Court pertaining to this matter. Allow me to, for the record, cite a few regarding this matter, lest they may think that it is only a one-sided opinion with respect to their definition of forthwith na agad-agad. Kada senador marahil may kanya-kanyang opinion kaugnay nito. Hindi ko pwedeng hayaan na sa record natin ay hindi maisabi ang ibang opinion kaugnay nito. Una, nakasaad po sa saligang batas kaugnay sa papel na dapat gampanan ng Kamara na dapat tugunan nila ang pagsampa ng impeachment complaint sa loob ng mga takdang panahon. Kung ilang session days para ilagay sa calendar, ilang session days para ilagay sa Committee on Justice, ilang session days para pagpasahan, ilang session days para pagdesisyonan ng plenaryo ng Kamara. Nakalagay din sa rules ng Kamara. Anumang impeachment complaint regularly filed by one member, dapat po immediately, hindi po forthwith. Pahiya. Forthwith kayo ng forthwith, hindi nyo maalaman kung ano yung ibig sabihin ng forthwith eh. Diba, ito yung sinasabi ni Senator Cayetano at ni Chis Escudero. Diba? Ano ang pagkakaintindi ng forthwith ni Teltel? Eh, wala. Diba? Pahiya siguro. Sa mata ng tao, kasi hindi naman nakasulat doon sa Constitution na immediate. Eh kung gusto yung madaliin, dapat ang nakalagay doon sa nakasulat doon is immediate. Hindi forthwith. Doon nasupalpal si Teltel. Immediately, i-transmit ng Secretary General sa Speaker. Nakalagay din sa sariling rules ng Kamara. Ang Speaker dapat sa loob ng 10 araw i-refer sa Committee on Justice. Bakit mahalaga yon? Dahil sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Francisco case, dyan magsisimula ang 1-year ban sa pagsasampa ng pangalawa, pangatlo o pang-apat na impeachment complaint. Hindi yan ginawa ng Kamara. Sa katotohanan, hanggang nag-adjourn tayong lahat bilang Kongreso noong February 5, hindi yan ginalaw ng Secretary General sa kabila ng magkatabi lamang naman ng opisina ng Secretary General at ng Speaker. Sasabihin marahil ng ilan, tapos na yan. Lumipas na yan, tulad ng sinabi ni Senator Coco, wala na tayong magagawa dyan. Nandun ako. Pero may katanungan akong iiwan bago nating lisanin ang puntong yan. Nasaan yung mga nagrereklamong dapat agad-agad? Nasaan yung mga nagsasabing ngayon na, wag nang pagpaliban, ba't ba dinedelay? Inupuan po na mahigit 2 buwan, magta-3 buwan nga ito. Hindi inaksyonan. Wala naman ako narinig na nagreklamo na nasa na yung agad-agad. Sa kanila nakalagay immediately, may takdang araw pa. Yan ang paksa ng petition sa Korte Suprema ngayon na inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pag-iiwas sa tinatawag niyang 1-year ban na nakasaad sa saligang batas. Now let me proceed to forthwith. I quoted this in my letter to all the senators. Forthwith, citing various cases, Mr. President, Your Honors, means within a reasonable time, which may be longer or shorter period according to the circumstances of a particular case. It means it is elastic in nature and varies with every case. Quote, it may be modified by circumstances and the nature of the duty to be performed. Marami po nagsasabi ng opinion na agad-agad. Sila yung mga pasaway. Sila yung mga taga-mountain. Gusto agad-agad. Hindi nga naintindihan kung ano laman. Dito tayo. Ito rin Isa rin ito Gusto niya. Gusto niya talaga. Kaya wag kayong magtitiwala. Tandaan nyo sa 2028, baka tumakbo ulit ito. Alam nyo na Kayo na ang dumisisyon. Wag nyo nang ipanalo ito. I'd like to make it very short. Sabi ni Aling Ledesma. Naalata ko kanina pa tayo back and forth, para nag-aaway na tayo dito. To solve the impasse siguro, we'll have to put it in a vote, whether to convene today or tomorrow. Somehow, we have to convene come what may. Magbutuhan na lang tayo para matapos na. Baka abutin tayo hanggang madaling araw, hindi pa rin natin. Yun ang dapat, magbotohan. Pero yung convene, hindi pwede. Alam nyo, ayan ang pinagsatanggol ni Senador Bato yung nakita nyo na agresibo si Senador Bato na hindi matuloy yung impeachment na yan. Kaso nga lang, siyempre, trabaho nila yan, kailangan nilang gawin.
So yung pagiging senador nila kasama yung kalakip yung trabaho na yan. Yung kung halimbawa may impeach, kailangan nilang talakayin yan. Ang the best lang na mangyayari doon ay yung number scheming, kung sino yung papabor sa hindi papabor. Kung halimbawa, natalakay na-convene na nga sa June 11, ito, lumalabas na ho ang totoo dito, tayo nagre-reaction lang. Na-convene na, if na-convene na sa June 11, so sila rin naman ang magdidesisyon yan. Kung mababasura ba agad, o ibabasura na lang talaga. Kasi ang usapin dito, convene, kung matutuloy. At meron na ho nanumpa, si Chis Escudero, at mamayang hapon, alas 4, baka manumpa uli yung ibang senador. Ang mangyayari niyan, yung trial, aabangan hanggang June 30. So, meron namang nagsusulong na tatalo ng 28th Congress. Huwag naman. Tigil nyo na mga kahibangan nyo, sabi ni Aling Ledesma. Diba? Kaya kilala nyo na kung sino-sino yung mga kasama, yung mga hindi na mapagkakatiwalaan. Dito tayo, Atty. Salpanielo. Sino ang bibirahin mo ngayon? Kilala mo yan, naging kasama nyo yan. Inaresto si Presidente Duterte, tumahimik at pag tinatanong, hindi siya makasabi ng illegal. Kaya pinarusahan siya ng taong bayan. Hindi nanalo sa eleksyon. Ngayon na naman, nung makita niya na pinaparusahan siya, bumabawi siya. Kinokontra niya impeachment. Yan, ganon yan. Ang credibility niya, walang-wala na. Puntahan naman natin yung argumento niya. Sinasabi niya na pwedeng ituloy yung impeachment hanggang June 30. Mag-start sa June 11. Para madaling sabi, sa kanyang teorya, 11 daw araw, pwedeng tapusin yan. Kaya. Tingnan mo yan. Yan ay kabalbalan. Biro mo 11. Bibigyan mo ng 11 days ang impeachment court to try a case. Kung yung ordinaryong criminal case umaabot ng buwan-buwan, taon-taon, ito pang napakalagang bagay ang pagtanggal sa pangalawang pangulo ng bansa. Bibigyan mo na ng 11 days. Anong kalokohan yan? Kalokohan talaga yan. Hindi pa pwede yan. Kailangan bigyan mo ng sapat na panahon. Nagpataw ng bagong sanctions ang Administrasyong Trump laban sa 4 na hukom ng International Criminal Court o ICC dahil sa investigasyon ng korte sa umano'y war crimes ng Israel laban sa Hamas sa Gaza at sa West Bank. Sinabi ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na ang mga aksyon ng ICC ay illegitimate at politically motivated na lumalabag umano sa soberanya ng U.S. at ng kaalyado nitong Israel. Kaya dapat na i-freeze ang mga asset ng mga hukom na ito sa mga jurisdiksyon ng Amerika. Isa sa mga target ng sanctions ay si Judge Rain Alapini Ganso ng Benin, nakabilang sa mga naglabas ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kasama rin dito ang mga ICC judges from Slovenia, maging sa Peru at also from Uganda na may kasaysayan ng paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa Israel. Matatandaan ang mga nabanggit na ICC judges ay yung mga hindi nag-inhibit sa kasong ipinataw laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging war on drugs campaign ng panahon ng kanyang termino. So with this action of the United States Attorney Sal, maaari din po ba tayong gumawa ng kaparehong hakbang, Attorney Sal, at bakit hindi pa po kung maaari? Maaari natin gawin yan. Ang presidente pwede gawin yan. Pero paano niya gagawin? Kabaliktaran sa mga ginagawa niya. Hindi niya siyempre gagawin. But he can do it. Sabi ko nga he committed an illegal act, or at least you can say that it's not I, but those under me. Or then you can correct it. Kaya sabi ko nga doon sa petition pwedeng i-compel, utusan ng Korte Suprema ang isang gobyerno na gumawa ng illegal act to correct itself. At pwedeng gawin yan kung gusto. Kaya di ba ang title ko sa programa ko, kahit din sa akin, series sinasabi ko na if the government wants, it can bring back home the former president. Tama. Alright, Attorney. Nagbabala si Senator Sherwin Gatchalian na maaaring lumakas ang panawagang buwagin ang Senado kung nabibigo o mabibigo itong gampanan ng constitutional nitong tungkulin ang pag... Ano daw? Ayan kilala nyo naman yan. Alam nyo kung ano yung karakas niyan, mga kasama. Kaya sa 2028, wag na kayong kukuha ng mga basura sa Senado, sabi ni Aling Lorraine. Oo, kasi pag may basura sa Senado, nakakahawa. Nakakahawa at nagkakaroon ng baho, sabi ni Aling Lorraine.
o ng impeachment court para sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Gatchalian, may mga matagal nang nagsasabing doble-doble lang ang trabaho ng Senado kaya dapat na itong buwagin. At alakas pa raw ang panawagang ito kung makikitang iniiwasan ng Senado ang responsibilidad nito. Binigyan diin ng Senador na bahagi ng mandato ng bawat Senador ang lumahok sa impeachment proceedings at hindi ito dapat iwasan. Anya, kung tinatawag ang Senado bilang tagapagtanggol ng demokrasya, dapat patunayan ito sa pamamagitan ng pagtupad sa tungkuling managot ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa gitna ng panawagan para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte Attorney Sal, sa iyong palagay ang pag-aatubili ba ng Senado na tuparin ang tungkulin nito ay patunay ng pagbagsak ng integridad at pananagutan ng mga institusyon sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. at ng kasalukuyang pamunuan ng Senado? Number one, yung sinasabi niyang dapat buwagin ng Senado. Hindi lang Senado. Buwagin ang Kongreso. Di ba? Matagalan natin sinusulong yan. Sapagkat ang Kongreso, sila man ay naniniwala o hindi. Ang pananaw ng taong bayan, ang perception, ang Kongreso, kongresista, mga senador, sila, di umano sa pananaw, rightly or wrongly. Pero talagang yun ang perception sa mga survey. Sila ay dapat nang tanggalin sapagkat hindi sila tumutugon sa kanilang mga tungkulin. Puro politika, puro di umano pagnanakaw sa pera ng bayan. Kaya dapat talagang buwagin. Kung yun ang pag-uusapan sa pagbuwag, pagtayo ka na lang ng revolutionary government. Napuntahan natin yung reason niya sa pagbubuwag ng Senado. Kasi sa kanyang pananaw, yun ay isang constitutional duty na ituloy impeachment. Kasi sinasabi niyo dahil may mga galaw na gustong ibasura ang impeachment. Ang pananaw niya at ang pananaw ng iba, mga deans ng College of Law, mga abogado, mga whether sa Dilaw, sa Kaliwa, at sa grupo ng iba pa, ang saligang batas ay nagsasabi na pag nakatanggap ka ng impeachment complaint, impeachment trial shall proceed forthwith. Yan ang maliwanag daw, yan constitutional command. Pag hindi mo ginawa yan, sabi nila, ibig sabihin, hindi mo tinutupad ang iyong tungkulin. Kaya sabi ni Senador Gatchalian, kung hindi natin tutuparin yan, wala na tayong reason to buwagin na lang natin ito. Ito naman ang akin din. Yung pong tsorya na isang tungkulin ng Senado na pagtanggap ng isang complaint sa impeachment ay karaka-raka, agad-agad, ay litisin. Ay tama lang po yan kung yung impeachment complaint ay supisyente sa sustansya at sa forma. Tama. At yung transmittal o paglipat, pag-refer sa Senado ay naaayon sa saligang batas. In other words, the constitutional duty imposed on the Senate to proceed with an impeachment trial forthwith upon its receipt of an impeachment complaint assumes that the impeachment complaint as crafted is sufficient in form and in substance. Plus, the transmittal is in accordance with the rules and the Constitution. Ang problema nga po, may mga nakabimbing sa Korte Suprema na kini-question yan na yung transmittal mo mali. Kasi ang transmit mo yung pang-apat, dapat yung una kasi bawal ang magtanggap ng isang impeachment complaint ng mahigit sa isa. Apat na nga ang sinalang dyan, ang final. Yung pang-apat ang transmit, dapat yung una kung may problema ka na. Pangalawa, yun naman sa pagdating sa sustansya, wala namang basis, yung confidential funds, yung threat. Wala talaga yun. May problema nga doon. Kaya nga, gusto ngayon ng ibang senador dyan sa Senado, ibasura on procedural grounds. Para sa kanila, may problema tayo dyan. Pangalawa pa, sabi nila, yun lumabag pa sa due process kasi hindi mo binigyan, masyadong pinatagal ninyo, 4 na buwan, nilalabag ninyo ang karapatan ng speedy trial ng isang akasado. O yan ang kanilang mga grounds. O anong tingin natin dyan? Pwede ba? As I said, the constitutional duty is on the assumption that the impeachment complaint is sufficient in form and substance and its transmittal is also in accordance with law. Pag sa tingin ng mga senador ay hindi ninyo tinupad yan, para sa akin, it can outrightly dismiss the complaint. Yun. Pwede na lang Mabes i-dismiss yun. yan on that procedural grounds and violation of due process. At ang Senado ay may dalawang function. Legislative function at sovereign function. Pwede na lang gawin pareho yun. At kung ano man, halimbawa, may nag-file lang motion dyan.
tungkol dyan sa pag-dismiss. Ang sabi nila, teka muna, kailangan mag-convene muna sila. Ako hindi ako naniniwala kasi dalawa nga ang function nila. Pag ang pinag-uusapan mo ay tungkol sa impeachment, pag ikaw ay tinanggap mo yan, you are accepting that as an impeachment court and you can do it and move to dismiss and approve its dismissal. Yan ang aking pananaw dyan. So pwede nilang gawin yan. At kaugnay po dyan, Attorney Sal, sa nakaraang linggo, matatandaan nating inihayag ni Senator Tolentino na considered dismissed ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero kamakailan lang ay sinabi niyang posibleng matapos sa loob ng 19 na araw ang impeachment trial ni Ayan VP na. Sara. Pakinggan nyo mabuti, pakinggan nyo mabuti kung ano naman yung tuloy. Ang mga patakaran para magkaroon ng expedited impeachment trial simula sa Hunyo 11, ang araw ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court at matapos sa Hunyo 30. Sa unang mga araw bibigyan ng pagkakataon si VP Sara na sagutin ang reklamo at magpapalitan ng mga argumento ang prosekusyon at depensa. Inaasahang magiging mabilis ang trial na may oral arguments na gaganapin sa Hunyo 28 at didesisyonan sa Hunyo 30, Attorney Sal. So just with the term forthwith, minamadali nila itong impeachment trial, Attorney Sal. And dahil nauubos na rin yung panahon bago magtapos yung 19th Congress, again, parang minamadali nila. In other words, Attorney Sal, are you saying na magiging malabo posible ang paggulong nitong impeachment laban kay Vice President Duterte? Una-una, pag-usapan muna natin ang kredibilidad na nagsusulong niyan. Yung senador na binanggit mo. Wala yan sira-sira na ang kredibilidad niyan. Kasi hindi ba, yan nanalo bilang senador dahil pinulungan ni Presidente Duterte. Pero Tama. nung nanalo, lumipat sa kabila at nung inaresto si Presidente Duterte, tumahimik at pag tinatanong, hindi siya makasabi na illegal. Kaya pinarusahan siya ng taong bayan. Hindi nanalo sa eleksyon. Ngayon na naman, nung makita niya na pinaparusahan siya, bumabawi siya. Aba, kinokontra niya impeachment. Yan, ganon yan. Ang credibility niya, walang-wala na. Punta na Ayan Kung umabot ka sa video natin ito, sabihin mo kung saan lugar ka, mega love shoutout sa'yo. Mega love shoutout sa'yo ng bonggang-bongga Like and share ng video. Hanggang sa muli, bye-bye!